Mga ka-BBM, may nasagap akong balita na itong si BP Sara Duterte daw ay isusunod na ng ICC. Eto, panoorin po natin. O mga didilis ha, kalma lang kayo. Panoorin nyo muna mabuti at makinig kayo. Bago po natin panoorin yan, bago po natin panoorin, isusunod na ng ICC si Sara Duterte. Pero kung pagbabasihan po natin yung sinabi ni Sara Duterte na ang nangunguna po doon sa listahan ng ICC ay si Bato. So dapat si Bato yung uunahin. Pero kasi ayon sa bali-balita ngayon na si Sara Duterte daw po di umano ang uunahing hulihin ng ICC. Posible pong mangyari yon. Bakit? Vice President siya. Nagkaroon siya ng pangalan dahil sa mga ginagawa nilang mga labag na sa batas. Lalo na yung pagkitil ng buhay. Kasi di umano, itong si Sara Duterte, nung mayor pa siya ng Davao, ay sangkot po siya sa mga patay-patay na yan. At yun po yung tinitingnan at iniimbestigahan ng ICC. At sabi ko nga, ako'y naniniwala po na itong si Sara Duterte ang mauunang madadali ng ICC. Bakit? Kasi ang target po ng ICC, hindi po yung mga maliliit na tao. Kung maliit ka lang na tao, gumawa ka ng krimen, hindi ka papansinin ng ICC. O sino po ba yung papansinin? Yung malaking tao na talagang pagpalagay na natin kilala. Dahil kilala ka at may kasamaan kang ginawa na labag sa karapatang pantao, gagalaw po ang ICC dyan. Diba? Gagalaw po sila. De yari-yari na. Gusto ko sanang marinig dito sa mga DDS na ang tagal naman ng ICC, nasan na? Gusto ko sanang marinig yun eh. Sige nga mga DDS, may magko-comment ba dyan na DDS? Sige nga, meron ba? Sabihin nyo nga, ang tagal naman ng ICC na yan. Ang tagal naman ng ICC. Inip na ako, DDS ako. Sabihin nyo nga. Mauuna muna kayo sa akin dumaan bago kay BP Sara. May mga nagsasabing ganun eh. Sige nga, sabihin nyo nga. Kung matapang talaga kayo, sabihin nyo na. Wag na kayong mahiya pa. Kasi ganyan yung pinagsasabi nyo noong si Digong ay nasa Pilipinas pa. Akala nyo joke-joke lang yung lahat. Diba? Sabi ni... Ano ba to? Ikaw BPM, DDS ka, diba? Sabi ko nga sa inyo, ako sumusuporta ko sa Uniteam. Pero dahil nanira po itong kampo ng mga Duterte, sorry kayo. Bakit ko kayo susuportahan? Tae lang kayo sa paningin ko. Diba? Bakit ko kayo susuportahan? Pero nung may Uniteam pa, Uniteam po tayo. Diba? Kasi okay naman eh. And then pagkatapos ng Uniteam, naglabasan na yung mga baho. KO! Yari na. Good evening, BPM. Magandang gabi din po sa'yo. Ayan hindi ko lang mabasa yung pangalan eh. Tuloy natin to. Sunod na umanong paaresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. Ulitin natin. O mga didilis ha, kalma lang kayo. Panoorin nyo muna mabuti at makinig kayo. Sunod na umanong paaresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. Base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator... Yan, dapat lang yan, no? Isusunod na siya sa kanyang ama. Yan maliwanag po yan Galing po yan, I think sa News 5 ito. News 5 na Hindi po ito chismis. Okay? Nasa mainstream media na po ito. Si Sara Duterte di umano ang susunod. Hindi po si Bato. Magiging malaya pa to si Bato. Ayon po dito si Sara Duterte po ang susunod. Okay? Susunod sa tatay papuntang dahig. Maliwanag po yan.
Hindi po edited yan. Baka sabihin nyo, edited yan ballpoint man ah. Sinungaling ka ballpoint man ah. Huy, hindi po ako sinungaling. May pinagbabasihan po tayo. Pag ako'y nagla-live, hindi po ako nagchichismis dito ng walang pinapakitang video. Katulad ng iba dyan, pag nagla-live, puro chismisan lang. Oh, katulad ng mga DDS. Oh, mga DDS, mga kulangot vloggers, puro chismis yung ginagawa nila sa kanilang live. Oh, diba? Tayo po hindi. Ayan na, bago po tayo magtuloy-tuloy, naku, mag-like kayo dyan. Libre pong mag-like, ha? O baka bukas may bayad na yan, sige kayo. Oh, salamat po sa 572 likes natin dyan. Maraming salamat po. Okay. Ayan, tuloy natin to. Dapat lang! Nakuha si Senadora Amy Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o Dapat lang talaga. Duterte. There are also allegations that several weeks O, ago, paano ba yan, mga didilis? Oh, si Amy Marcos pala yung naglabas ng impormasyon. Yung talagang tropa ni Sara Duterte. Natawa ako. Ikaw pa talaga yung naglabas, Amy. Baka mamaya may magalit na naman sa yung mga DDS dyan. Shoutout muna kay pag diyan pumunta sa Netherlands, takot na iyan sa ICC. kaya nga umuwi agad eh. Kaya Mensch 07, shoutout sa'yo, magandang gabi ah. Okay. Ang matalik palang kaibigan ni Sara Duterte ang naglabas ng balitang iyan. Nako, anong gagawin mo, Sara? Sana marinig ko rin yung mga sinabi. Sana may magsabi din ng ganito. Pag pumunta dito yung ICC, sipain ko talaga yan. Pakainin ko yung warrant of arrest na dadalhin niya sa akin, kung sino man yung magdala dyan, ipakain ko yan sa kanya. Ibitin ko yan sa puno ng kamatis. Huwag niyo akong gagalitin. Ibitin ko kayo sa puno ng sili. Ay, matindi na yung tupa kung gano'n. Sana may magsabing ganyan. Nakaka-excite. Ha? Wag na yung akasya. Sa puno ng kamatis na lang para makatotohanan. Akasya pa eh. Ay, naka po. Ang kayabangan ay nauuna. Pag nandyan na yung problema, nagiging basyang sisiw. Ming Orozco! Shoutout sa'yo ha! Ano nang nangyari? Ano na? Iiyak mga dides dyan, nanonood sa akin, nanggigigil. Pinipigay yung itlog nila ngayon. Nanggigigil sa akin. Ano kayo ngayon? Nagsasabi lang tayo ng katotohanan dito. Ha? Yo, my man. Alam nyo naman, doon lang tayo sa katotohanan, man. Ito na, tuloy. involving a arrest Isusunod na si Sara Duterte. Ronald Ha? De La Rosa. Sa kanyang ama. There has been Yan. a rumor Dapat lang talaga. Mga ka-BBM, may nasagap akong balita na itong si... Yun lang po yung yun lang po yung video. Okay? Totoong balita yon. Nasa mainstream media na yon. Hindi po gawa-gawa ni Ballpoint man yan. Lumabas na po. Katulad nito. Sabi ni Erlinda Nara, ang yabang ng kamuting ito. Ang yabang ng kamuting ito, mukhang ulalo. Alam mo Erlinda, unang-una pa lang, pangalan mo pa lang, mukhang alam mo yung pukpok sa kanto? Pukpok sa kanto, Erlinda. Nara. Erlinda Nara, alam mo Erlinda Nara. Naawa ako sa'yo kasi bakit? Ikaw yung
nanay na tanga. Dahil tanga ka, tanga rin yung nanay mo na pumanaw na, pati tatay mo. At dahil nanay ka na ngayon, Erlinda, yung anak mo, tanga rin. Bakit? Na-absorb ng anak mo yung katangahan mo. Diba? Tanga ka. Bobo ka. Diba? Galit na galit kayo sa administrasyon. Galit na galit kayo sa poging katulad ko. Hayop ka. Ha? Talampakan ko nga. Hindi mo ka-level. Pagdikitan natin yung itlog ko at pagmumukha mo. Ang ina. Hindi mananalo yung pagmumukha mo. Pangalan mo pa lang, Erlinda Nara. Putang inang pangalan yan. Saan mo pinulot yan? Sinong nagbigay sa yung pangalan na yan? May lahi pala kayong kahoy. Ha? Anong klaseng pangalan yan? Kahoy? Si Erlinda naging kahoy, naging Nara. Ha? Ito lang masasabi ko sa'yo, Erlinda Nara. Ikaw at ang buong pamilya mo, pati nanay at tatay mo, putang ina ng pamilya nyo. Isaksak mo yan sa baga mo at sa baga ng mga anak mo ng mga tanga. Ha? Oh. Ayan, yung anak mo. Oh, pag uwi niyan, Ma, anong ulam? Sabi ng anak ni Erlinda, Ma, anong ulam? Anak, wala pa tayong bigas. Pipila pa tayo dun sa tig 20 pesos mamaya. Anak! Mamaya na! Magpukpuk mo ni si nanay. Chuchupain ko lang yung lalaki dun sa kanto. Para may pambili tayong bigas, anak. Putang ina mo ka, Erlinda Nara. Animal ka talaga. Kung hindi ka sana nag-comment dyan, hindi kita matatapik dito. Sikat ka na. Hahanapin pa kita sa Facebook. Ita-thumbnail pa kita mamaya. Mahilig ako niyan. Yung hahanapin, yung mga pagmumukha nyo. Gusto mo ilagay kita sa kawali? Wag na lang. Tangina. Pangalan mo na lang mamaya. Anyway mga pre, eto na. Sunod po natin itong video ito. Naku, si Dilima makakaganti na. Uy! Ano ito? So ito po, no, at atin pong bigyan po ito ng reaksyon. Dapat maintindihan ng tao, wala to kasi sa popularidad ng sino man. Kahit popular ka, ibang faction na ang malakas, kailangan matuloy mismo ang trial. Yan ang utos ng konstitusyon mismo natin at dapat susundan ng Senado. Okay. Kailangan matuloy ang impeachment trial. Totoo yan. Kasi yun yung utos ng konstitusyon. Pero anong sabi ni Marcoleta? Ay, kailangan daw munang pagdebatihan kung matutuloy ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Bakit pa kailangan pagdebatihan? Nasa konstitusyon ba yan, Marcoleta? Na kailangan pagdebatihan muna? Wala. Wala sa konstitusyon yung debate. Marcoleta, lawyer ka pa naman. Turuan ba kita? Ha, Marcoleta? Ito kasi, dahil sa kakatanggol mo sa Sara Duterte, naging tanga-tanga ka na rin, Oh. Totoo po yan. Magdidebate daw muna kung matutuloy ba yung impeachment trial kay Sara Duterte. Tama ba yun? Yung ba yung utos ng konstitusyon? Ay, magdebate muna kayo dyan. Tingnan natin kung matutuloy. Impeach na nga sa Kamara So, anong kasunod? Sa Senado. Kung malalatagan mo ako ng impeach na sa Kamara, pagkatapos sa Kamara, magdidebate muna. Tapos, akyat sa Senado, may ganun bang proseso? Bobo ka. Nangyari dito kay Marco. Lieta. Next election, talo na yan si Marcoleta. Tingnan natin, no? At magkakaalaman po. Anyway, sa 2031 pa yan, matatapos yung ni Marcoleta. Kasi 6 years po sila Diba? Tuloy natin. Why did you take the case? I mean, I know that you already answered. Shoutout muna kay Joel Entereno.
Okay? But you want to be a House prosecutor, you had detailed presentations when Duterte was in the Senate of the chain of the PNP, right? How the AOs actually affected the way the police performed. But why Vice President Duterte's impeachment trial? Well, Akbayan was the principal. Nako, eto bago natin ituloy-tuloy, si Dilima po ay makakaganti na sa mga Duterte. Pero, sa tamang paraan. Ano po yung tamang paraan? Yun po yung proseso. Yun po ang proseso. Kasi sa panahon ni Digong, walang proseso po eh. Kaya si Dilima talagang nag-suffer sa kulungan. 7 years yata nakakulong. Okay? Nakulong and then ayun, na pinahirapan siya sa loob, 'di ba? Nasayang yung 7 years niya. 'Di ba? Pero ngayon, mukhang makakaganti na. Yari na. Pero si Dilima po, makakaganti po siya, pero sa pamamagitan ng tamang proseso. Tamang laro. O, hindi naman laro, proseso talaga, 'di ba? Yun po yun. Tuloy natin. Endorser of the very, very first impeachment complaint that was filed. So we have supported this process from the beginning. And I want to make it clear that we are doing this because we believe that there must be accountability and we want truth and justice to prevail. Hindi naman basta-basta kami. Shoutout muna kay Efrenelo Saitanan Jr. Magandang gabi po sa'yo. Sumasali sa kung ano-ano mga aktibidad, pinag-aaralan ng mabuti yan ng Akbayan Party List. Oo. At alam mo na ba, Representative Shell, kung ano sa 7 kaso ang na-assign sa'yo? Hindi pa po, Karen. We haven't sat down to discuss that yet. Oo. Do you have a preference? No. Actually, You I don't have a present. Oo, kahit ano. Kasi yung iba, di ba, namili talaga. Parang gusto nila yung confidential funds sa DepEd, yung isa naman, confidential funds ng VP. Kumbaga, merong expertise. So, hindi nyo pa alam kung ano ang inyo, sir. But I'd like to see the supporting documents and evidence that are that the prosecution panel intends to present. Because the articles are like a charge in court or what we call an information. But the evidence is really what will matter. Kasi sa panahon po ni Digong, kasi sila Jokno, meron silang tinatawag noon na otso diretso. Otso diretso po yun. And then, yung mga DDS, tinira ito sila ng tinira. Yung grupo nila. Sabi nga nila, sa butuhan, otso diretso kayo sa iniduro. And then yun na nga, natalo nga talaga sila kasi syempre, marami pa pong napapaniwala ni Duterte noon. Marami siyang talagang nauuto, nabibrainwash ng mga utak ng mga Pilipino. Kaya hindi po sila sinuportahan noon. Yung kanilang otso diretso. Sino pong nakaalala sa otso diretso nila? And then talo po. I think kahit isa sa kanila walang nanalo. Nang dahil dito sa magaling magpaikot ng magaling gumawa ng issue itong mga kampo ng mga kadiliman si Mia Sena, si Zero Bytes. Alam po nila yan. 'Di ba? Tuloy natin. Here in this trial. An impeachment trial is probably the closest we can get to a jury trial because you have senator judges, not all of them are lawyers, and you have the public that is really watching every second of that trial. So it's both a battle in court in terms of the evidence that you'll bring in, as well as a battle for public opinion. Ito pa, medyo alanganin po tayo kay Padilla. Kasi sabi nga ni Padilla, kahit anumang mangyari sa impeachment trial, tutulungan niya itong si Sara Duterte. So, dahil doon sa statement niya na yon, kung iintindihin po natin, kahit may matibay pong ebidensya na talagang may kapalpakan itong si Sara Duterte, ang side ni Robin Padilla ay nandun pa rin sa mali. Which is doon yung kay Sara Duterte. Sinabi po yan ni Robin Padilla. Kahapon po yata yon yung live natin kahapon, na-reactionan ko yan. 'Di ba? Ganon din, si Marcoleta, wala na tayo. Di na natin, ano yan? Kaya lang nandyan yan sa Senado para sa mga Duterte. Diba? Oo, para sa mga Duterte. Yun po talaga yung purpose ni Marcoleta dyan. Hindi po siya magsisilbi sa mga Pilipino. Kaya yung pangako niya na kuryente, 2,000 pababa, libre na. Isang malaking katarantaduhan po yan.
You put that very well. I was going to ask you that. How do you balance that? There's public opinion that many say, you've seen the polls, that some have said, pinag-iinitan ng mga Duterte. And you've seen the results, right? In the Senate and some local races as well. Paano gagawin ni Representative Jokno na hindi ito isang anti-Duterte campaign on your part, but it's really about accountability? Makikita yan sa kung paano kami magpo-perform sa trial. And then, as I recall from the impeachment of former President Erap Estrada, there's really no difference in terms of, there's no intervention necessary in terms of public opinion because everybody gets to watch the trial as it's going on. It's different from, let's say, a court case na ang nakapanood lang yung mga nandun sa loob ng courtroom. Oo nga pala, si Risa Hontiveros, ano? Oo. Yung iba will have to, the information will reach them filtered by the news. This time around, every citizen will get to watch for themselves and to judge for themselves what's happening in the impeachment trial and whether there's enough evidence to convict or not. Okay, but here's a businessman watching you right now, and he asks, but the impeachment is a political process. Isn't he worried that VP will be acquitted by the senator judges after the results of last elections? Kumbaga, you will have senator judges who will also run again. Ito sa mga katulad nila Cayetano, Alan Peter Cayetano, at yung iba pang mga DDS dyan na bababa na sa 2028 pagka senador. Pag itong mga ito, sumuporta pa rin sila dito kay Sara Duterte, hindi na po yung mga yan mananalo sa 2028 kung anumang ambisyon nila o anumang gusto nilang takbuhan. Hindi na po yan susuportahan ng mga tao. Pero, pag sinuportahan po nila yung impeachment laban dito kay Sara Duterte, ay talaga namang masasabi ko na baka magustuhan kayo ng mga dilawan, ng mga pula. Okay? Pag ito, hindi nyo kinampihan itong si Sara, ay sigurado, baka magbago yung isipan ng mga Pilipino at suportahan kayo kapag kayo'y tumakbo ulit sa 2028. Pero, pag si Sara pa rin yung pinili nyo, good luck, tapos ang karir nyo. Yun, sa madaling salita, ganun yung mangyayari dyan. Okay, mga pre, change topic po tayo, mga pre. Eh, nasa hindi pa nakalike dyan, ako mag-like na kayo. O, libre po yan. Paabutin nyo ng 2,000 likes yan. O, konti na lang, Nahiya pa kayo. Ay, sa mga bagong pasok, magandang gabi po sa inyo.